bilang kanyang alipin. Yung historical background dito, sabi niya, nung panahon ni Ezra at saka ni Nehemiah, na pinipilit nila o talagang sa kanilang puso ay muling maitayo ang kuta ng Jerusalem. Pero hindi totally, na talagang nahuhusay ng gusto na naging shelter nila yung Jerusalem ng panahon na yon. Dahil nung nagtayo si Nehemiah, halos kalahatian ng yung naitayo. Subalit na itayo ito. Sa panahon natin sa New Testament, fully, sabi niya, through the blood of Jesus, dahil sa dugo ng ating Panginoon, ay muling maitatag, muling maitayo ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga po, the fulfillment, para ma-rebuild ng gusto o maitayo, makita yung kagandahan ng kanyang iglesia sa panahon natin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ating Diyos, pinipresent niya yung kanyang mga alipin na kanyang mga pinili to be His delight, sabi niya, na kanyang mga nagiging kaluguran, karangalan, delight, at mapagbibigyan niya ng kanyang espiritu, na pananahanan ng kanyang espiritu. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, tayo yung katawan ni Kristo, di ba? And the fullness of Him who fills all in all as His servant, para panahanan ng kanyang katwiran, ng katotohanan, at ng kanyang espiritu. Sabi niya dito sa Ephesians, chapter 4, verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na pagdating ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging magabata pa at nagpapahapay dito doon at dinadala na magkabi-kabila sa lahat ng ating nangaral sa pamamagitan ng daya ng tao sa kapusungan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga kapit bagay si Kristo. Kaya nga dito bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ang nature ng isang alipin ng Diyos is, sabi niya, love the truth. Mayroon siyang pagmamahal sa katotohanan. Yan ang sinasabi dito sa verse 15, upang, sabi niya, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kaya natin i-separate o kilalanin kung ano yung mabuti at masama. Nadi-determine natin yung bagay na iyon. Grow in truth, sabi niya. Nagsisilaki sa katotohanan. At ano pa? Grow in love. Yan ang mga alipin o lingkod ng Diyos. Nagsisilaki sa katotohanan, lumalago sa katotohanan, lumalago sa pag-ibig. In all things, sa lahat ng bagay. Kaya bilang mga alipin ng ating Panginoon, yan yung ating magiging katangian o katangian ng isang anak ng Diyos. Opposite na mga tao sa sanlibutan nito na walang pagkakilala sa ating Panginoon.
Napaka-kabaligtaran niyan. Ano yung kalagayan ng mga makasalanan? Sabi sa ating pinag-aaralan sa tungkol sa iglesia, itinaglihim sa kasalanan, tinalaki sa katotohanan, at itinaglihim sa kamalian, tinalaki sa kamalian. Yan ang mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Pero kabaligtaran yan sa mga anak ng Diyos. Sila ay namumuhay sa pag-ibig. Lumalago sa pag-ibig. Hanggang sa panahong kasalukuyan. Hindi lumalaki sa kapaitan. Hindi tayo naalagaan sa kamalian. Kundi tayo naalagaan sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya naman ngayon tayo lumalakad sa katotohanan at sa katwiran ng ating Panginoon sa bawat araw. Kaya yun yung ating tinitignan. Yun ang ating maging likas bilang mga anak ng Diyos. Kaya isang anak ng Diyos o isang Kristiyano, hindi iyan nagsasalita ng anumang kasinungalingan, kundi katotohanan ang siyang lumalabas sa ating mga bibig. Ito ba? Kahit sa mga maliliit na bata, kasusumpungan na yung kanilang labi na sila'y magsasabi ng tapat sa lahat ng paraan ng buhay. Yung mga pinalaking anak ng Diyos sa pamilyang ito, sa iglesyang ito, nagiging halimbawa tayo. Saan man tayo dalhin ng Diyos o saan man tayo naroroon, sa paaralan, sa mga prayer sentiments, kung ikaw na nasa kapulungan nila, naroon ang paglakad ng isang anak ng Diyos siya lumalakad sa katotohanan. Sabi nga niya dito sa chapter 8 ng John, verse 32, at inyo makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kaya nga yung katotohanan na to, siya na nagpalaya sa atin eh. Kinalaya na tayo ng Diyos doon sa buhay ng mayroong kamalian. Kaya mga anak ng Diyos, hindi lamang sila nagsasalita ng katotohanan, subalit nabubuhay din sa katotohanan. Sabi dito sa 1 John, chapter 3, verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig sa salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Kaya bilang mga Kristiyano sa umagang ito, ang ating inilalakad ay hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng paglakad na mayroong gawa at mayroong pag-ibig bilang kanyang mga anak. They walk in love, they walk in truth, and they are guided by the Spirit of God. Kaya kapag ikay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, sigurado niyan, hindi ka na lang manunumpa, kagaya ng mga ginagawa sa mga korte, ako'y nanunumpa na magsasabi ng tapat, kundi sa iyong puso, dahil yun ang magiging likas mo, ang buhay mo, na ito ngayon ay mabubuhay sa katotohanan bilang kanyang anak sa umaga nito. Dito sa John chapter 14, verse 15. Kung ako'y iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan din ay sinasabi ng ating Panginoon. Kung mahal niyo ako, susundin ninyo ako. Kaya ganun din di po ba yung mga anak na masunodin sa mga magulang? Sa mga anak na yan
walang ibang laman ng kanilang puso. Kapag sila'y nangangarap sa mga pagsubok sa kanilang buhay, iisipin nila yung kanilang mga magulang. Ang gagawin nila, ganito yung utos ng aking ama, yung bilin ng aking ina. Dahil sa yung kanyang mga magulang ay lumalakad sa katotohanan, sa pag-ibig, sa paalala. Di po ba iniisip natin yung bagay na yun? Ito yung utos ng aking mga magulang, kaya hindi ko gagawin ang masamang bagay na to. Yun ang magiging guideline natin, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil siya yung unang umibig sa atin, kaya siya yung pinagmulan ng pag-ibig na sumasa atin. Kaya hindi ka na mapipilitan sa iyong sarili na magmahal pa sa iyong kapwa. Kundi talagang makikita mo na nananagana sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya mga taong hindi ka ibig-ibig, kaya mo na rin mahalin, di ba? Hindi mo pipilitin ang iyong sarili sa bagay na iyon. Nagagawa ka na masama sa kanila. Bakit? Kasi dinadaluyan niya ng pag-ibig. Kaya kung minsan, di ba rin ikaw yung magsakripisyo, huwag lang ang iyong kapwa. Huwag lang mapahamak ang iyong kapwa. Kaya tignan natin yung ating karanasan, mga kapatid. Lumalago ba ako sa pag-ibig, araw-araw? Lumalago ba ako sa pagkakilala sa katotohanan kay Kristo? Kaya kapag lumalago ka sa katotohanan, ikaw naman ngayon ay lalakad sa katotohanan ni Kristo. Kung hindi, gayon ano mangyayari sa atin? Kapag hindi tayo lalaki sa pag-ibig, kapag hindi tayo lalakad sa pag-ibig, kapaligtaran, mga kapatid, di po ba? Ikaw ngayon, kapag hindi mo ma-meet yung requirement ng ating Panginoon, patungkol sa kanyang commandment, sa kanyang pag-ibig, utos tungkol sa pag-ibig na to, ang mangyayari, kabaligtaran. Mamumuhay ka sa kapalitan. Yan ang mangyayari sa isang Kristiyano na hindi niya lubusang maipunit ang kanyang sarili sa Diyos. Na mananatili lang siya sa kalagayan na siya ay napatawad sa kasalanan. At hindi siya lalago. Ibig sabihin, hindi natin makamit yung kasakdalan ng pag-ibig. Kaya sabi niya rito sa Mateo, chapter 12, verse 13. Ang hindi tumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iikot na kasama ko ay nagsasambulan. Ibig sabihin, habang tayo nasa iglesia ng ating Panginoon, pinapakain tayo ng Diyos sa sariwang kasulan. Nagsisilago sa pagkakaisa at pag-uunawaan. Na yung konting kamalian, natatakpan ng pag-ibig. Na yung mga naalaman natin na katotohanan ay handa natin sundin at isabuhay. Hindi natin nilalabanan, mga kapatid, ang mga naririnig natin liwanag sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya rito, iniimpok natin yung kanyang mga salita saan? Sa ating mga puso. Tinatago natin ito sa ating mga puso. Bakit? Ito ngayon ang maging ilawan sa iyong mga dinadaanan. Ito ngayon ang magtutuwid sa iyong landas. Iniimpok mo yan sa iyong puso. Iniipon-ipon mo yan. Kasi sinasabi niya rito sa Mateo, kung hindi tayo kasama ng Diyos, nag-iipok. Nag-iipon. Nag-iingat sa kanyang iglesia. Ano tayo? Nagsasambulat, sabi niya. Ano ibig sabihin ng nagsasambulat? Nagkakalat. Magsasabog ka ng hindi maganda.
Pero bilang mga anak ng Panginoon, mag-Kristiyanong pangalan. Ang Kristiyanong pangalan, banal na pangalan ng Panginoon. Kaya kung banal yung pangalan na yun, karapat-dapat din ng kanyang mga alipin, the nature of God's servant ay mga banal. So yung mga banal hindi patay eh. Yung ginagawang banal ng mga tao, di po ba? Bago nila gawing banal, patay muna. Bago maging bayani, kailangan mamatay muna. Pero naniniwala ba kayo na mayroong mga buhay na mga bayani? At pwedeng isa ka doon na maging bayani ka sa iba't ibang paraan ng pamumuhay. Mari kayo maging bayani sa iyong pamilya. Ikaw yung gagamitin sa iyong pamilya na magdadala ng katotohanan, na mag-aasik hindi ng kadiliman, kundi ng pag-ibig sa iyong pamilya. Kaya nga hindi kayo dadaluyan ng buhay. Sa inyong trabaho, sa inyong paaralan, maaari. Sa gitna ng magulong sanglibutan. Sa mga kaibigan na walang pagkakilala kay Kristo. Hindi naman kailangan na makilala tayo ng mundo. Kasi yung pag naging bayani, talagang hindi talaga malalagay yung pangalan sa history, di ba? Makikilala ka. Ngayon hindi ka makilala dito eh. Pero kung gagawa ka ng kabayanihan sa harapan ng Diyos, ng kapwiran ng Panginoon, lalakad ka sa pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang harapan, mahalaga ka sa Kanya. Hindi para maging sikat tayo sa mundong ito. Maaaring minsan nga nane-neglect ka. Minsan nga hindi ka napapansin yung mga magagandang gawa natin. Yung mga matwid nating ginagawa. Minsan gumagawa ka na ng mabuti sa paningin ng iba, masama pa rin, di ba? May mga ganyang sitwasyon sa buhay natin. Pero gawin mo lang yung mabuti sa harapan ng Diyos. Magbubunga din yan. Ang mahalaga, kakampi mo ang Panginoon sa iyong buhay. At the end, yung bunga noon, masaganang buhay. Ano yung masaganang buhay? Hindi ko sinabing yayaman tayo materially. Maaring tapat lang, tama lang yung bibigay ng Diyos sa'yo. Maaaring simpleng pamumuhay lang yung itinatawag ng Panginoon sa'yo. Pero kung ikaw'y lumalakad sa totohanan ni Kristo, yan yung pinakamadakilang bagay na maaaring makuha mo yung ngiti ng Diyos sa iyong buhay. Sa araw-araw mong buhay. Na madama mo yung presensya ng Diyos, yun ang pinakamahalaga. Sa magkamit ka ng kayamanan ng mundo ito, at malayo naman ikaw sa Diyos. Mas pipiliin na natin na mamuhay sa kalalitaan, basta't mabuhay sa katotohanan, mabuhay sa pagtatapat kay Kristo. Kaya sa umagang ito, hindi tayo mabubuhay sa anumang sasabihin ng tao. Hindi yun ang ating ibinubuhay, mga kapatid. Ang kinakailangan nating hangarin na ibuhay ngayon ay mabuhay sa leading ng Espiritu ng Diyos sa bawat araw. Na sumasang-ayon yung Espiritu ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Yun ang pinakadabit na makuha natin yung favor ng Panginoon. Mali ang tao, maniglet ka dyan eh. Mapabayaan ka. Iba yung napaparangalan. Iba yung nabibigyan ng plakaya sa mga trabaho. Iba yung nabibigyan ng honor. Pero kung ika'y lumakad sa pagtatapat kay Kristo, alam mo, nakasama mo yung may-ari ng iyong buhay. Yung may akda ng iyong buhay. Yung nakakaalam ng iyong bukas. Ibali na. Kakawag din na sila ng kilig. Ibali na hindi ka makilala ng mundo.
Di ba na ganito lang uring trabaho na sa sayo? Ang pinakamaganda, sumasayo yung Espiritu ng Diyos. Sinasamahan ka niya. Ginagabayan ka niya. At wala akong nakita na nagtapat sa Panginoon na naging kalitin ng Diyos sa kanyang pinakayaan. Magiging maganda ang wakas ng buhay ng mga taong lumalakad sa katotohanan. Sabi nga niya dito, God calls us to take an active stand for God. Yung tayo ay tatayo para sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi yung coward. Hindi yung duwag na humarap sa katotohanan. Na kapag nakaharap na ng maraming tao, o mga taong kilala, ay nahiya na ipakilala si Kristo sa ating buhay. Kundi nasa ating puso pa rin na Panginoon, tatayo ako sa iyong pangalan. Sa mga kabataan, sa mga kapulungan, minsan maaaring kayo na out of place sa kanila, sa kanilang mga gawa. Di ba rin na ang mundo ay lilipat. Ang karilagan ng mundo nito ay lilipat. Pero yung patotoo na hinahalagaan mo, yung patotoo mo sa Panginoon, yung kinatatayuan mo sa harapan ng Diyos, sana manatili kang nakatayo na hawak ang katotohanan niya. Kaya sabi nga niya dito sa 42, verse 6 ng ating pinagbabatayan, ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa kapwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita sa pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga bansa. Napakaganda yung sinabi dito ng ating Panginoon. Sabi niya, gagawin ka niyang pinakatipan sa bayan. A covenant of God. Pinakatotoo. Gagawin kang pinakatotoo ng Diyos. Di ba isang karangalan yung bagay na yun? Mga minamahal sa mga ito? Why have you chosen me out of millions of your children to me? Sa libo-libong mga tao, billion of people in this world, isa ka. Kahiniran ng Diyos, tinawag ng Diyos ang iyong pamilya bilang pinakamatotoo na magdadala ng pangalan ng ating Panginoon. Dahil hindi lahat ay nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tayo pinili ng ating Panginoon, pakaingatan natin yung ating tipanan sa Kanya sa bagay ito. Ika'y patotoo. Ika'y Kanyang tinawag upang magdala ng Kanyang pangalan sa bagay ito. Kaya sa mga taong nakapaligid sa atin, kumusta yung ating mga patotoo? Talaga ba strong? Matibay? Yung nakikita nila na testimony ng pagkakilala natin sa Kanya? Na nabago yung ating buhay? Yung mga lugar na ating pinupuntahan? Yung mga salitang lumalabas sa ating bibig? Na ating mga paglakad? Yung ating mga pagkilos bilang Kanyang mga alipin? Napaparangalan ba ang ating Panginoon sa buhay na ito? Panginoon, tulungan mo ako. Napakaganda na pinanghahawakan ng mga anak ng Diyos yung bagay na yun. Na tayo lagi nakadepende. Kung ibig mo, Panginoon, ako yung maging patotoo, magtatalumpay ako.
Hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Hindi dahil sa ating dunong. Hindi dahil sa angkin nating kayamanan. Hindi dahil sa profesyon na nasa atin. Kahit wala kang kinagalalan sa mga oras na ito. Ikararangal ka ng Diyos. Hanggat ikaw ay nabubuhay sa katotohanan. Kaya nabubuhay sa pag-ibig. Yung sinasabi niya dito, gagawin kitang pinakatipan. Siya na tumawag sa atin, maganda. Kung siya yung humahawak sa ating kamay. Maganda kung siya yung kumokontrol sa atin. Pamagan ito. Bakit na bang kumokontrol sa ating mga gawa? Hinahayaan ba natin siya sa bawat pag-gising natin sa umaga na siya yung nagdadirect ng ating lahat? Kumokontrol ng ating mga gawa, ng ating mga kilos? Yung sabi nga sa waiting, itutuwid ang landa. Itutuwid ko ang iyong landa. He will direct our path. Handa ba tayong paturuan sa Panginoon? Kaya ba tayong pangunahan ng Diyos sa umaga ito? Parang mahina. Inaangkin natin sa ating sarili. Kanina hindi ko kayang pangunahan ng aking sarili. Hindi ko kaya maging yung mga plano mo sa ating buhay. Hindi ko alam kung ano nga ba yung mga plano mo. Pero hawak ng Diyos lahat ng bagay na yun. Kaya ang gagawin natin, Panginoon, bigay ko sa iyo kamay lahat. Para maging maayos. Hindi maganda. Hindi masisira yung ating mga patotoo. Hindi po ba? Kasi meron na tayong pangalan eh. The nature of a servant of God, walking in the light of God, walking in love, walking in truth. At yung ating mga patotoo sa bawat araw. Hindi lang patotoo ng isang anak banal ng ating Panginoon, lumalakad sa kanyang kapil, nagsasalita ng katotohanan. Kaya mga anak ng Diyos, hindi mo yan matutumpungan sa kapulungan ng mga makasalanan. Anong ginagawa ng mga tao sa kapulungan ng mga makasalanan? Anong ginagawa nila? Makakasumpong ka kaya dyan ng gagawa ng kabutihan sa kapulungan ng mga makasalanan? Kaya mga anak ng Diyos, iniiwas dyan. Hindi tayo kasama dyan, mga minamahal. Chosen generation. Mga pinili ng Diyos. A peculiar people. Ikaw kahit peculiar. Ikaw ay kakaiba na sa pananalita ng mundo. Yung pananalita ng mundo, hindi ka nakabilang sa kanila. Napagkarinig dito, may pakpak ang dila, ano ba sabi na doon? May pakpak ang lupa. May tay na ang lupa. May pakpak ang balita. Wala ng mga chismosa at mga chismosong mga Kristiyano, di ko ba? Amen ko ba? Amen. Kundi nag-iingat sila. Panginoon, sasabihin ko ba ito o hindi? Nakakabuti ba itong sasabihin ko, Panginoon, o hindi? Kapag alam mo lang hindi na nakakabuti iyon, huwag mo lang ipopost, huwag mo lang sasabihin. Bakit? Kapag tayo lumalakad sa katotohanan. Hindi mo na malalakihin. Bakit? Tayo prinsipe bilang mga anak ng prinsipe ng kapayapaan. Anak tayo ng Diyos. Kaya kung mayroong kabuluhan, wala tayo doon.
At kung may kaguluhan, pwede kang gamitin ng Diyos upang magkaroon ng kapayapaan, di po ba? Ikaw ngayon maging instrumento ng Panginoon. Ikaw ngayon pinakamagpatotoo ng Diyos. Ikaw ngayon yung tipanan ng Panginoon ng kanyang katwiran. Bakit? Ikaw ay dinadaluyan ng buhay. Kaya yung patotoo natin, hindi natin nililito yung mga tao sa palibot natin. Hindi sila nalilito. Mga kapatid, kailangan maging malinaw yan. That you are son of God. Na ikaw'y anak ng Diyos. Nananambahan sa lugar ng katarungan. Walking in the light and the righteousness of God. Kaya makita nila, wow, ang ganda naman ang buhay ng Kristiyano. Di ba napakaganda? Ang ganda naman ang mamuhay ng kagaya nila. Kasi makikita mo, namumuhay sa kapayapaan. Hindi tayo na-involve sa mga kaguluhan, mga kapatid. Kundi tayo nagpapayapa sa kaguluhan, kung mayroong mga kaguluhan, bilang kanyang mga anak. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, mga peaceful yan eh. Tinawag tayo mula sa madilim na buhay, magulong buhay, dinala tayo dito sa payapang buhay kay Kristo. Panatag na buhay. Makikilala nila ang Kristo sa pamamagitan natin ng ating paglakad sa araw-araw. Bilang pinakapatotoo ng ating Panginoon. Na sinabi niya yung bagay na iyan, na kayo bilang ating pinakapatotoo. Ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa bansa. Kaya pala ito ay isang ilaw. Isa kang ilaw, magdikit-dikit ang mga ilaw na yan. Gaano kagandang ilaw na yan. Nakikita na kayo? Yan, maliwanag, maganda. Pero pag yung madilim, tapos walang ilaw, napakahirap, napaka-miserable, di ba? Nasubukan natin minsan mag-brown out, patay lahat, yung may street light, yung sa loob ng bahay, tapos wala ka pang emergency light man lang, isang kandila, napakadilim, hindi mo malaman kung saan ka susuong. Ganun yung buhay sa kapalanan. Kaya kung tayo hindi nakakita ng liwanag, para pag mabigat ng buhay. Kaya ganyan din ang sanglibutan natin ngayon. Kaya minsan, sasabihin ng mga makatalan, meron pa palang ganyan. Meron pa palang nabubuhay na kagaya ninyo. Narinig na ba natin yan na sinasabi ng sanglibutan sa atin? Na gusto pa nilang makinig dahil talagang mayroon palang lumalakad sa katotohanan. Maaaring malikayat sila na maging kagaya natin. Bilang pinakapatotoo, testimony. Yan ang kalagayan, ang nature ng isang anak ng Diyos. Bilang pinakapatotoo. Sa business world, sa mga business, di po ba? Para yung kanilang product ay makilala. Anong gagawin ng isang proprietor or isang businessman? Anong gagawin? Magpapublish siya sa mga advertisement. Magpapagawa ng malalaking billboard, ganyan, sa mga TV, sa mga stereo, sa mga ads, commercial, sa radyo, paulit-ulit na sasabihin nila yung product nila. Siyempre, kukuha sila ng mga taong kilala para mag-promote ng kanilang product. Kunyari, ang mga whitening lotion, yan, ganyan. Pampaganda.
Kukuha sila kagaya ng mga kilalang Aquino na makinis ang balat. Hindi naman siya kukuha yan ng mga ang daming bago-bago ng mukha, yung pagkukunin patotoo. Paano papansinin yung kanilang ina-advert yung produkto nila? Sabihin mo ito, pampaganda ng buhok, tapos naman yung buhok puti-puti na, putol-putol na, ewan na, hindi maintindihan. O kaya kukuha ng product na yung pampataba, pampalusog, tapos kukunin lang si palito. Buhay pa ba si palito? Pampalusog ng katawan, may mga vitamina, mga energy drink, tapos kukuha ng mga papayat-payat na ano na. Siyempre kukunin nila yung mga malalakas na takala, yung Manny Pacquiao, laging minsan nasa mga billboards yan eh. Yung alam nila na marami lang nakatumba. Hindi kilala, hindi yung papansinin. Malabo. Hindi kikilala, magbabayad ka ng malaki tapos ganun lang mangyayari. Hindi naman ano yung patotoo na yun. Yung pinopromote na product. Parang ganyan din ang Kristyanismo mga kapatid. Ganyan din ang pagiging Kristiyano natin. Kahit pa paulit-ulit natin sasabihin, ganito ang pamumuhay ng isang Kristiyano, maganda, mapayapa, tapos ang gulo-gulo naman ang buhay natin. Diba? Mga kapatid, may kapayapaan kay Kristo. Sabihin natin, papangalan natin. Gagamit pa tayo ng microphone, malalaki mga amplifier. Sasakitan naman nila ang gulo-gulo natin. Ang gulo-gulo naman ng pamilya natin. Ang gulo-gulo naman ang buhay natin. Kunting tao lang, parang binabagyo na yung mundo natin. Hindi sila manhikaya sa bagay na yun. Kaya yung pinaka-the best na patotoo, yung actual na. Yung actual na binubuhay natin sa araw-araw. Paano ba natin i-cope yung mga problemang dumadating sa atin sa bawat araw? Paano tayo? Nabubuhay pa rin ba tayo na mayroong kagalakan? Hindi ba nabubura yung ating patotoo kapag mayroong dumating na mabigat na pagsubok sa buhay natin? Hindi sila nalilito. Hindi nalilito yung mga tao sa palibot natin. Na sino nga ba yung Kristo na yun? Totoo ba na mayroong kapayapaan doon? Kung di nakikita na, mayroon na talagang kapayapaan. Tignan mo ang buhay nila. Nagagalak sila. Tignan mo. Kagaya ng kwentong yung isang mahirap na patiwala sa lupain na yun. Kumakain siya. Ulat niya isang tuyo at saka may kape sa tabi niya. Sinangag. Alam niyo, kapag kumakain ng isang mahirap minsan, talagang kahit na isang ulan lang, kung dalawang ulan, lalong gaganahan na ng pagkain, di ba? Yung mga mayayaman, napakaraming butahe yan eh. Pero tayong mahirap, minsan isa lang talagang ulam. Ewan ko kung may partner yung gulay natin. Masaya ba? Gulay ng ulam? Meron yata yung malamoy na partner niya. Yung mahirap na magsasaka na to, nag-prepare siya. Isang tuyo ang ulam niya, isang may kape sa harapan niya. Sabi ng asindero na mayang na pumunta doon, lahat na niya nag-prepare siya sa kinakain niya. Sabi niya, kawawang matanda. Isang tuyo, saka kape, mahaba-haba ng tray niya. Nagagawa pa niya magpasalamat. Kawawa, pobre, magsasaka. Pero alam niyo ba, na kahit na naging pobre siya, napakayaman naman niya sa Diyos. Alam niyo yung kapitbahay ng mayamang iyon, may-ari ng hasyendang iyon.
na naginis nung gabi. Ang napanaginipan niya, pinakamayaman doon sa lugar nila namatay. Eh, nagmamadali siya, pinuntahan niya, umatok siya doon sa gate ng mayaman na yon. Sabi niya, masama po yung aking panaginip sa gabi, sabi niya. Na yung pinakamayaman sa lugar niya sinamatay. Kaya nag-alala yung mayaman na yun. Sabi niya, kahapon nga, biniti ako ng aking doktor. Tama naman. Yung aking blood, yung aking dugo, sabi niya. Tama naman yung aking sugar. Yung beating ng heart ko, tama din naman. Nangambag ka baka mamatay na nga siya. Tapos, maya-maya, sinahanuan, may nagbalita sa kanya na yung kanyang katiwala, yung farmer na yun, binalitan na matay na. Eh doon niya na-realize, sabi niya, hindi pala ako yung pinakamayaman sa lugar na to. Mayroon palang tunay na kayamanan na kung minsan, iba yung pananaw ng tao kapag tingin niya ng kayamanan sa paningin ng Diyos. Ang kayamanan na hindi kumukupas. Na yun yung sinasabi ng Panginoon na kaya mag-impok ng kayamanan. Na hindi nananakaw, hindi nasisira, at hindi kinakalawang. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Lilipas ang langit at ang lupa, subalit yung salita ng Diyos na itinatago natin sa ating mga puso, yun yung mananatili magpakailanman. Kaya ng ating alagaan, mga kapatid. Ano man ang mangyari, sana isipin natin ang lahat ng mga bagay na to na tayo makapanatili sa kamay ng ating Diyos. God's servant is pure and gentle. Ang mga alipin daw ng ating Panginoon, they are pure and gentle. Kagaya din ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa 11:28 ng Mateo 29. Patanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masutumpungan ninyo ang kapahinahan ng inyong kaluluwa. Eh sabi niya sa gentle calm, quiet, opposite. Ano opposite noon? Noisy? Ano ba? Yung magulo. Ano English na magulo? O, na natin English. Magulo. Mapayapa. Sabi na natin maganda yung term dito na ginamit yung quiet Quiet in spirit. Parang napakalalim. The inner man, sabi niya. Yung panloob na tao. Kapag yun yung pinayapan ng Diyos, siyempre, ikaw kumad na yan kung ano. Itong katawan na to, physical na to, katangkapan niya ng panloob na tao. Kaya pag quiet yung spirit na nasa atin, kapag nilinis ka ng Panginoon, makikita natin, magiging payapa yung mundo ginagalawan natin. Alam niyo, ang sanglibutan nito, ang mundo natin ngayon, hindi na magandang tirahan. Kung babasahin mo lang yung mga nangyayari, pakikinggan mo yung nangyayari sa mga paligid natin, parang hindi ka na ma-encourage sa mabuhay. Diba? Parang hindi na magandang tirahan ng mundo. Yung nangyayari ngayon sa Mindanao, panalangin natin yung ating bayan. Ang dami nang namatay. Mga Pilipino, kapwa Pilipino. At behind that, mga Pilipino din ang nagpapakanan niya. Maaring gustong gumulo sa ating gobyerno. Kung minsan, kapag ikay makikinig ng balita, alam niyo pinaka-headline nila, may sinaslang, may kinidnap, may pinatay, mayroong ninakawan, may kumakain ng mumo. Papunta nga kami dito nung, yung balita, yung, ano ba tawag doon, yung doon sa banda dito, sa may, binanda, ano ba yun? Nabutas yata yung pagpag,
yung mga pagkain na kinapagpag, tapos pinapakain. Sabi ko, sana naman doon na yung mga ano nila, i-feature nila sa mga yun, napapanood tayo ng buong mundo. Ano na lang kaya ang image natin sa ibang bansa? Yung mga Pilipino kumakain ng mumu, kasama na rin tayo doon. Yung mga Pilipino nagagawa ng linis, tayo pa rin yun. Yung mga Pilipino andoon na binaba, puro mga gano'n ng mga. Pero behind that, mayroon pa rin mga magagandang nangyayari, di po ba? Mayroon pa rin mga taong, mayroong magandang resulta yung kanilang, yung mga talinong ginagawa. Napakarami natin mga kabataan dito sa ating bayan. Maraming mga matatalino dyan eh. Na nakikipag-compete sa ibang bansa, nananalo sila. Yung nanalo ngayon ng yung sa math, ang dami nilang mga medals na inuwi. Yung naging estudyante namin doon sa Tenement, si Arjan Valbuena, out of 140 countries, number 2 siya. Number 2 siya, tama. Yung mga ganun sana, yung mga inaanin ni headline, kasi yung mga kilala mga TV network ngayon na kilala, kung minsan yung mga inaplas sila doon, yung mga binobomba ng mga pinapatay, yung mga nagugutom, yung scam, yung gano'n. Sana ang ano nila doon, yung mga nagkukumpitan ka ng mga kabataan ng mga matatalino sa mga school. May nakapulot ng 1 million, ibinalik yung mga ganun sana. Isang janitor na nakapulot ng 500, kahit dikit na dikit, ibinalik yung mga ganun sana. Kasi hindi eh. Di ko ba? Kaya hindi na napakaganda. Pero ngayon pa rin magandang salita. Walang iba ko dyan salita ng Diyos na nagbabago ng buhay. Umaalok, inaalok ang isang katauhan. Kapan tumi, sabi niya dito, kayo mga nangabibigyan ng lubar, kay aking pagpapahingahin, sapagkat magaan ang aking pamatok, ako'y maawa at mapagpakumbag ang puso, at marusumpuhan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Saan kailangan ng mundo natin ngayon, mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Minsan ako'y nag-iisip, sabi ko, Panginoon, sana magbigay ka naman dito sa aming bayan. Kahit isang oras lang sana sa mga kilalang mga radio station na talagang maririnig ang katotohanan ng iyong mga salita. Doon sa Sariaya, hindi na lang buong Sariaya ang nakakapakinig ng ini-air nila ang katotohanan. Buong, marami na ikesang parang San Pablo or sa mga near, na mga bayan, napapakinggan na nila. Kahit sa simpleng mga paraang iyon, napapasalamat tayo sa Diyos. Alam natin na gumagawa pa rin ng ating Panginoon. Pero sinasabi pa rin naman ng banal na kasulatan na pagkatapos may palaganan ang Ebanghelyo ng Diyos, doon naman darating ang Diyos. So, ibig sabihin, may papalaganan pa natin ang salita ng Panginoon. Huwag natin iniitin yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. Maaaring ka ay gamitin ng Panginoon. Baka pagsakay mo ng barko, magpapatotoo ka, kagaya ni Samuel Mores, lahat, halos, napakaraming nalita. Baka ikaw isang kabataan na Kristiyano, sa iyong paaralan, doon ka mangangaral ng kanyang mga salita, at maraming malilita. At meron na tayo isang kabataan ngayon, kinausap yung head ng school, at pinayagan na magkaroon ng Bible study. Di ba yan it takes courage? At kapag naipasa yung gagawin natin permit, maaari magkaroon ng Bible study. At sino ngayon ang gagamitin ng Panginoon? Maaari ikaw, isa ka sa tinatawag ng Panginoon. Pero kung uupo lang tayo maghapon sa ating tahanan, at Panginoon, mag-pray-pray ka lang ako dito. At meron ka namang oras na humayo sa mga gawain niyan, huwag natin asahan, nakikilos ang ating Panginoon. Kung panatagpilin natin nakatigom yung ating bibig, at hindi tayo magpapatotoo sa ating paligid, baka lilipat pa 50 taon, 100 taon dito sa katarungan, baka tayo lang din ang magkikita. Kung hindi natin iimbitahan yung ating mga kamag-anak, kung hindi natin sila sasabihan patungkol
sa kapayapaan na to na inaalok ng ating Panginoon. A peaceful life comes with Jesus. At yung ating patotoo ay hindi natin mahalagaan. Mga kapatid, magiging malungkot ang ating Panginoon sa atin. Nawa hindi mangyari, hindi darating yung bagay na yun. Kundi nawa lagi natin asahan, idalangin sa Diyos, mag-ayuno sa harapan ng Panginoon, na laging i-bless niya ang bawat isa sa atin upang magmingat yung ating mga patotoo sa kanyang harapan. Nalilipat ang mga linggo sa ating buhay na hindi tayo pinagpala ng ating Panginoon, kundi lagi tayo pinagpapala paglabas sa pintuang niyan. Napag-uwi mo, Panginoon, tulungan mo akong maisakatuparan ang iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na to. Hindi lalabanan natin ang kanyang mga salita, kundi bagos sa ating puso. Panginoon, tulungan mo ako na maisakatuparan ang iyong kalooban. Come to Jesus. We Christians of Lord's representatives introduce Christ as pure and gentle. Live in gentleness. Hindi maging komplikado yung ating patotoo. Dahil kapag komplikado yan, kahit isang pirasong kaluluwa, wala tayong ilalapit sa ating Panginoon. Kapag komplikado yung ating patotoo, we are killing someone's faith. Maaaring papatayin natin yung pananampalataya ng ibang tao sa palibot natin. Pero bilang kanyang mga anak, deserve ng Panginoon. Deserve ng Diyos na tagayin natin ang malinis na pangalan na yan. Ang pangalan ni Kristo. Ang katotohanan ni Kristo. Ang kapayapaan ni Kristo. Kaya napakaraming mga tao sa paligid natin, they're heavily burdened and weight. Magulo na, hindi na nila alam kung anong solusyon ng kanilang mga problema. Lalo yung nangyayari sa atin ngayon. Spiritually exhausted na sila. Energy are completely worn out. Parang ayaw na nilang umaten sa mga gawain dahil yung mga ina-attend na nila minsan ng mga gawain, nakikita nila mismo yung leader nagmumura. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Kaya ito ngayon hamon sa bawat isa sa atin. Ano ang nasa iyong kamay? Huwag mong sabihin, Panginoon, ito lang yung nasa akin. Gamitin mo yan. I-bless yan ng ating Panginoon. Kapag hiningi mo yung guidance ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos na sumasayo, ibigyan ka niya ng kapangyarihan na mamuhay para sa Kanya, na magkatotoo para sa Kanya, na lumakad sa mga aral niya. Be gentle and have concern in them. Be concerned. Have concern. Kaya nga, sabi nga, gentle does not mean we have a low standard or no expectation at all. Sabi niya, kapag gentle ka, you are strong. Magiging malakas ka daw sa bagay na yan. Bakit? Kasi magiging cautious ka. Magiging careful ka sa iyong mga pananalita. Magiging compassionate ka. Sabi niya dito sa panghuli natin, versikulo dito sa Colossians, chapter 3, verse 12. Na nangalibing ng kalakip niya sa bautismo na kayo naman muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya at sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay at nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ay inyong mali yung aking binabasa, mga kapatid. Magbilis na kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal na isang pusong mga bagin ng kagandahang loob ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinol. Magsiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa.
Kung ang sino man na may tumbong laban sa kanino man, na kung paanong tinatawag kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya ito yung pinakamagandang buhay eh. Sabi niya rito, mga tiisan kayo sa isa't isa. Ako titiisin niyo ako, titiisin ko din naman kayo. Di ba maganda? Hindi na kita kayang tiisin, nakakalis na lang ako. Ay mayroong broken families, di ba? Iwanan na niya. Akala ko kasi noon, yung buko natural, yung pala, kalbo ka naman. Akala ko yung ngipin mo, tunay. Yung pala, nung first night nila, biglang pumasok sa kwarto, akala niya may multo. Yung pala, post-it lang pala lahat yun, yung hinahangahan niya. Eh, huwag tayong umilig sa panlabas na niyo. Sa panloob. Sa panloob na kaanyuan. Sa katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid. Mga pinsan. Kaya hanggang ngayon dito pa tayo, di po ba? May mga kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kung nabubuhay lang tayo sa ating sarili, anong isipin natin? Konting bagay lang, pwedeng lumalaki yan. Pero salamat na yung pag-ibig ng Diyos na siyang nananagana sa ating puso, na siyang nagpanatili sa atin sa kanyang pamilya. Upang manatili tayo mabuhay sa pag-ibig at sa pagkatapat. Sa pagpapatawad, sabi niya dito, magpatawaran kayo sa isa't isa, na gayon din kung paano kayo tinatawad ng Diyos, gayon din ang gawin ninyo. Nakakita na kayo ng taong hindi marunong magpatawad? Nabubuhay yan sa galit, bitterness. 10 taon na, 2 decade na, andun pa rin. Kaya nga dito bilang mga servant ng ating Panginoon, para makapanatili tayo sa Kanya, kailangan natin ingatan kung ano yung una natin tinanggap sa Panginoon, hanggang sa Kanyang pagdating. Maingatan natin kung ano yung unang binitawan natin patutunan hanggang ngayon, yun pa rin yung ating patutunan. O kaya lalo pang umunlad, lalo pang umangat, lalo pang nanagana. Meron akong ilustrasyon na nabasa. Kamuli na to, yung ilustrasyon na to. At meron tayong mapupulot na aral dito. Meron isang bata, binatilyo, na napakabad ang temper niya. Very bad ang temper niya. Kapag siya nagagalit kung ano-anong sinasabi niya sa kanyang mga magulang, lumalaban siya at kung ano-anong mga sinisira niyang object sa kanilang bahay. Kaya dahil napakabad yung kanyang temper, siyempre yung mga kapatid niya na ano sa kanya. Kaya sabi ng tatay niya, isang araw, may dala-dala siyang 1 kilong pako. Kako. Yung ginagamit ng karpentero. Sabi niya dun sa kanyang anak, sabi niya, ako naman ay parang hindi ko na kayang yung mga ginagawa mo. Sige, sabi niya. Kasi hindi tayo magagalit, hindi na magsalita ka na magsalita ng kung ano-ano, sabi niya. Itong pakong ito, binigyan din niya ng martilyo. Kasi magagalit ka, hindi ka magsalita ka, ito na lang gawin mo. Yung dingding natin, ipako mo. Kasi magagalit ka para lumabas yung galit mo. Sige, pupukin mo ng pupukin yung dingding natin. Kunyari yan, play na yan. 1 kilo yun ah. Kaya ganun dahil sa araw-araw, very bad yung temper niya, kung ano-anong kanyang sinasalita. Ayun, nung binigyan ka ng pako, ganun ka lang ginagawa niya. Pag nagagalit ka, pupuk ng pupuk. Until mo malapit ang maubos yung pako na yun. Bigla siya nakapag-isip, nakita niya. Nakita niya yung bahay nila, pangit na, puro butas na. Sabi niya, Daddy, sabi niya, sorry, sabi niya. Kasi nakita niya, pangit na daw yung dingding nila. Sorry sa lahat ng aking ginawa. Hindi pala maganda yung ginawa ko. Nasira na tuloy yung ating magandang. Sabi ng daddy niya, anak, kahit anong gawin mong sorry na yun. Kahit anong gawin mong sorry na yun. Lahat, tignan mo yung resulta na yung ginawa. Ang pangit na yan. Kaya ganyan din yung ginagawa mo. Kapag ikay
nagsasalita ng masama, sa tingin magagalit. Sabi, kahit anong sorry pa ang gagawin mo, yung mga nasaktan mo ng kanyang kalooban, yung damage na ginawa mo na sa kanila, mananatili na iyon. Hindi mo na may babalik yun kahit nag-sorry ka pa na nag-sorry. Kaya bahala na kayo kung anong moral lesson ang naiwan sa atin ng illustration na yun. Kaya bilang mga anak ng Diyos, sabi nga, ayan, maganda. Maganda yung magsinis, malinis, maganda. Yung patotoo natin mula nang tinanggap natin ang Panginoon. Dati, rough pa yan, di ba? Pinino ng pinino. Araw-araw pinipino ng Panginoon. Sinikinis niya. Hinuhusay niya. Lahat tayong binabanal sa araw-araw. The nature of God's servant. Holy, mapayapa, ano pa? Gentle, kind, peaceful. Kung yan ay karanasan na natin sa umaga ito, pakaingatan natin yan sa kamay ng Diyos. Buhay ang ating Diyos na nag-iingat mula noon hanggang ngayon. Tapat siya na makapag-ingat. Siya pa rin ang Diyos sa ating pinaglingkuran kahapon, ngayon at bukas. Aawakan ka niya kung lubusan mong isasabnit ang iyong kalooban sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo.